Mga kababayan, Ricky Rivera po sa totoo lang para sa Current PH TV. Alam niyo ba kanina, nakita niyo yung nangyari pong quote-unquote hearing dito po sa Senado na kung saan tatlong senador ang umaten. Si Alan Peter Cayetano, Amy Marcos at Rodante Marcoleta. Ang topic po natin ngayon ay, alam niyo po ba na mas nakasama dun sa mga witnesses ng flood control scandal na ito, yung nagawang hearing ngayon? Okay, so explain ko sa inyo kung bakit po masama, naging masama. Unang-una, dineklara na po ni Senate President Pro Tempore, Senator Win Gatchalian, na ang Senado po ay nakasinidi. Ibig sabihin nito na adjourn na, no? Adjourn na po ang ating Senado. Okay. Ang tanong ng karamihan, kung adjourn ka, pwede ka pa bang mag-hearing? Ano ba, Senate Blue Ribbon? Pwede pa ho, no? Yun nga lang, wala ka ng plenaryo. Okay. Dahil po nagkakaroon ngayon ng leadership row sa pagitan ni Gatchalian at ni Cayetano, may question po kung ito pong kung sino dun sa dalawa yung susundin. Pero ayon sa mga eksperto, ay ang sinusunod po ngayon, ang dapat sundin ay dapat si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. At maging ang Malacanang, no? Kahapon po automatic inano ka agad ng Malacanang. Ngayon, kung yun po ang otoridad at sinabi na ho ng Sinide at yung 12 na senador po, no, na nag-elect kay Gatchalian ay umoo, ibig sabihin yun, talagang technically Sinide. Kaya nga ako kanina dun sa hearing, kapansin-pansin, nawala din po dun yung secretariat. Anong ibig sabihin po niyan at anong epekto dun sa nangyaring hearing? Ang epekto po niyan ay, number one, hindi po na-record officially sa Senate records yung mga testimony. Ibig sabihin niyan, wala. Kumbaga parang nagsayang ka ng laway doon. Kasi kung ang talagang objective nito ni Cayetano, ni Amy Marcos at ni Marcoleta na magkaroon ng batas, no, action after yung ma-expose ng 18 Marines, ito pong nangyaring supposedly bigayan ng mga maleta, no, na galing sa kay Zaldico, hindi po nila na-achieve yun. Itong araw na ito, hindi po nila na-achieve. Bakit? Walang Senate Secretariat. Wala akong nag-record nun. Kaya ang nangyari lang kung dyan sa hearing na yan ay naging propaganda channel lang po yan ng Senado. Ibig sabihin, nagkaroon ng Cayetano, Marcos, Marcoleta show. Yun lang po talaga nangyari doon. Hindi ko na, again nililiwanag ko, hindi natin sinasabi na illegal yon yung hearing. Ang sinasabi po natin ay hindi po siya nailagay sa record ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi, number one, hindi authorized yung pagkoconduct nila ng Senate Blue Ribbon. No? Dahil yung mismong chair ng Senate Blue Ribbon, si Erwin Tulfo, ang sabi niya, Monday pa. Kung gusto nilang pakinggan yan, sige, allow natin, meron tayong hearing. No? Pero Monday pa yan. Nilabag ho nila yan. So, sino ho ngayon ang magiging biktima rito? Dahil sinidiye nga may adjournment. O, tanong, protected ba yung speech ng mga senador during that time? No, maraming Supreme Court cases na nagsasabi, medyo pwede silang makasuhan, no, ng ethics kasi paglabag po yan dun sa umiiral na authority o batas dun sa loob ng Senado. Pero ang mas kawawa po talaga ay yung 18 Marines na kung ano-ano ang pinagsasabi doon. Unprotected speech po yon. At dahil po binobroadcast nung mga panahon na yon, ay maaring malagay talaga sa seryosong alanganin itong 18 Marines na ito. Hindi po pwede nilang invoke na, oy, teka muna, protected ang speech namin dahil hearing po na legitimate yung aming
dinaluhan. In truth, hindi po. Kasi sabi nga, sinidi At hindi naman dinefine kung anong klaseng hearing yung ginanap kanina. Di po ba? Hindi nyo pa po napansin? No? So, I don't know kung sinadya nila Cayetano, ni Amy Marcos, ni Marcoleta na i-mock up at i-harm, no, itong mga 18 Marines na ito. No? Hindi ho ba nila naisip? O baka dahil sa desperation sila, desperate, isinalang-alang po nila, hindi ho nila naisalang-alang yung kapakanan at kaligtasan nitong mga 18 Marines na ito. Hindi ho ligtas kasi maaring may yung mga pinangalanan nilang mga tao doon, maaring sampahan sila ng kaso ng libel, paninirang puri, no? Kasi unprotected speech nga po 'yon. Yung kanilang mga sinabi na naghatid sila ng ganito ganyan doon sa mga tao na 'yan, totoo man yun o hindi, that's beside the point. Ang point doon ay pumunta ka doon sa isang hearing na hindi rin naman korte, ha? So, anong mangyayari? Unprotected speech. Okay? So, yung mga senador na nandun, maaaring okay sila, pero yung mga nagtestimonya kuno na may nangyaring ganyan, ay naka-achieve sila ng publicity. Don't get me wrong about it. Politically speaking, pogi points yon, brownie points. However, pag tanungin mo po ng mga eksperto dyan, lalo na yung mga nakakabasa sa mga Supreme Court cases, maaari ho silang na-expose unnecessarily dun po sa nangyari. At yung expose na yan would harm them. Una, yung credibility nila. Pangalawa, yung possible filing of criminal charges against them. Ricky Rivera po.